At ituloy na nga natin guys ang kwento kung ano pa nga ba yung mga pinuntahan naming lugar dito nga sa may Victoria, BC. At ito nga guys, parang pang 4 days na nga yata namin to at kami nga ay babalik na papunta ng British Columbia. At para nga kami makabalik sa Vancouver, sa British Columbia, kailangan pa nga namin ulit sumakay ng ferry. Doon nga kami didiretso sa hipag ko at bibisitahin nga namin sila. At kinabukasan naman dito nga kami unang nagpunta sa Maylene Canyon Park. At talagang plano nga namin doon nga kami pupunta sa may Capilano Bridge. Kaya lang nung nag-search nga ako medyo mahal na nga yung entrance sila doon. Kung di nga ako nagkakamali, parang ang entrance nga nila doon is nasa $75 pataas. Dahil nga 6 person kami, talaga naman nga mahal ang maibabayad namin doon. Kahit sabing maliliit yung kasama namin, pero tiyak ang payment pa rin doon siguro mga nasa more than $50 pa rin. At kung tumuloy nga kami doon baka nga nagbayad kami ng mga nasa mahigit $300. Dito nga sa pinuntahan namin sa Lane Canyon Park libre nga. Dahil nga kung natuloy kami doon sa may Capilano Bridge ganito nga lang din yung lalakarin namin na hanging bridge. Ang pinagkaiba nga lang nila mas mahaba nga iyon at may mga Christmas light na nakakabit. Kaya nga nung kinansel namin yung plano na pagpunta namin sa Capilano Bridge nag-search nga kami agad kung saan kami pwedeng magpunta. At ito nga Lane Canyon Park ang isa nga sa mga lumabas dun sa sinearch namin. At kita nyo naman nga, sikat din nga ito, daming ang tao. At kinabukasan naman, eto na nga, nandito naman nga kami sa ibang lugar. At ito nga, nandito naman nga kami sa may Cultus Park. At ito nga daw, isa sa pinakamalaking water park dito sa may British Columbia. At dito na nga yung hinuli namin sa itinerary namin dahil nga tiyak na mapapagod ang mga bata. Para sigurado na bukas pa uwi, talaga naman mga tulog sila sa biyahe. Sobrang taas nga ang sikat ng araw at ang sakit sa balat pero kita nyo naman ang dami pa rin yung tao. Yung hotel nga na pinagtuluyan namin dito katabi lang nito pero na-late pa nga rin kami at ang haba na nga ng pila. Pagka nga magpupunta kayo dito, kailangan may mag-book na nga kayo online nila dahil meron lang silang limit ng ina-accommodate nila everyday. Kaya naman panigurado na ma-enjoy nyo nga yung lugar na to dahil hindi siya masyadong maraming tao or hindi siya crowded talaga. Yung tipong hindi ka na makapag-swimming, hindi ka na makalangoy, hindi ka na makagalaw sa swimming pool. In fairness naman, mabilis nga lang din ang pila at eto na nga dahil nga nakabili na kami online ng ticket ay pinapakita na nga lang ni Dudong sa kanyang cellphone. At after nga maskan yung mga ticket namin na ma-confirm nga at eto na nga pinapasok na nga kami agad. At pagkapasok nga namin dito, meron pa nga rin isang pila at dito naman i-check nga yung mga dala nyong gamit. Syempre, i-check nila kung may dala kang mga matutulis na bagay. At pagkakaalam ko rin, parang hindi rin yata pwede magdala ng mga pangluto dito. Dahil konti lang din na may dala namin gamit, kaya naman na-check nga rin din kami agad. At nakapasok na nga kami agad at ganito nga itsura niya. Talaga masasabi mo nga na ang laki talaga ng water park na to. Kaya nga rin pala kailangan maaga kayo dito para nga makakuha kayo ng mga cottage na ganyan. Dahil libre nga lang iyon, kaya naman first come first serve nga. At kung gusto niyo naman magdala ng tent na maliit lang, ay pwede naman at itayo nyo nga siya dito. At yun lang muna for today's video. See you on part 2. Bye!